Magandang gabi. Welcome sa Bitaw Horror Stories. Dito, bawat kwento ay may halong hiwaga at kilabot. Mga kwentong minsan ay narinig lang sa bulong-bulungan at minsan totoo pala. Sa baryo ng San Roego, may isang lumang tulay na tinatawag ng matatanda na tulay ng 10 anino. Kahit araw, tila laging madilim sa ilalim nito. At kahit gaano kainit ang panahon, may malamig na hangin dumadaan sa tabi ng ilog. Parang may humihinga. Ayon sa alamat, noong unang panahon, bawat bagyong dumarating, ang tulay ay palaging bumabagsak. Maraming buhay ang nauuwi sa trahedya, kaya't desperado ang mga taga-baryo na humanap ng solusyon. Hanggang isang gabi, isang matandang mananambal ang dumating. Mahaba ang buhok, puting-puti ang mata at may daladalang sako ng mga lumang buto. Anumang tulay ay nabubuhay kung may kaluluwang nahahadena rito. Kung nais ninyong tumibay, kailangan nitong pakainin ang dilim. Hindi naniwala ang karamihan, pero nang bumagsak na naman ang tulay at pumanaw ang 4 na bata sa rumaragasang tubig, nanahimik ang buong baryo. Kinausap nila ang matanda. Doon nagsimula ang kasunduan na hindi dapat na kumalat. Tuwing 14 ng buwan, may batang nawawala. Laging itong anak ng mag-asawang madalas mag-away o batang hindi taga roon. Sinasabing iniwan sila sa gitna ng tulay, hating gabi, walang buwan. At kinabukasan, ang tanging natitira ay isang laruan o isang tsinelas. Wala nang bakas ng katawan. Wala ring tunog ang tulay sa mga gabing iyon. Kahit naririnig na mga nakatira doon sa malapit ang mahinang pag-iyak na sumasabay sa hangin. Lumipas ang 10 taon. Tumibay ang tulay. Walang bumabagsak. Walang nabibiktima ng baha. Ngunit kapalit nito, ang baryo ay binalot ng hiwaga. Ang mga ilaw sa poste sa tabi ng tulay kusang namamatay. May mga batang nagkikwento na may nakikita silang maliit na kamay na kumakapit mula sa ilalim ng tulay. At bawat dapit hapon, parang may 10 anino na naglalakad papunta sa gitna, tapos unti-unting naglalaho. Isang araw, nagpasya ang isang bagong lipat na pamilya na dumaan sa tulay bago mag-uwian. May kasama silang anak na babae, 5 taong gulang, masayahin at mahilig magkwento. Ngunit pagdating nila sa gitna ng tulay, tumahimik bigla ang bata. Tay, sino po yung bata sa ilalim? Tanong nito habang nakatingin sa espasyo na wala naman nakikita ang kanyang magulang. Paglingon nila, wala ng hangin,
Wala ring tunog, pero ang anak nila nakatingin sa gitna ng tulay na parang may tumatawag sa kanya. Gusto daw nila akong isama. Ang sabi ng bata. Paglingon ng magulang, biglang may maliit na kamay na humawak sa paa ng bata. Malamig, basa at maputla, at ang ilog sa ilalim ng tulay ay parang biglang nagkaroon ng 10 mukha, nakangiti at sabay-sabay na bumubulong. Isa na lang at kompleto na kami. Isa na lang para makumpleto kami. Isa na lang para makumpleto kami. Nabawi ng ama ang anak. Pero mula noon, araw-araw pag tumatawid sila sa paligid, nakikita nilang may mga bata sa gitna ng tulay, nakasuot ng basang damit, nakatalikod pero nakangiti kapag dumadaan sila. Hanggang ngayon, walang gustong tumawid sa tulay kapag gabi. At ang sabi ng matatanda, hindi raw tapos ang tulay, kulang pa ng isang kaluluwa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig sa Bitang Horror Stories. At kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment at higit sa lahat, mag-subscribe para sa iba pang kababalaghan at nakakakilabot na mga kwento. Tandaan, sa bawat tulay na dinaanan mo ngayong gabi, may matang nakatingin. Hanggang sa muli.